Alam nyo ba na may iisang pagkain na talagang makakatulong sa proseso ng muling pagbuo ng kalamnan sa magdamag kahit na kayo ay nasa edad 70s, 80s, or 90s? Hindi ko tinutukoy ang mga mamahaling protein shake o powder na puno ng mga kemikal at artipisyal na pampalasa. Ang tinutukoy ko ay isang pagkain na ganap na natural at kayang kilalanin, sipsipin at gamitin agad ng inyong katawan upang ibalik ang inyong lakas, baligtarin ang pagkawala ng kalamnan at labanan ang pagkapagod. Ang uri ng pagkain na matatagpuan sa mga kusina ng 99% ng mga senior citizen ngayon, ngunit labis nilang minamaliit. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang iisang pagkain ito na inyong nakalimutan ay makakatulong sa inyo na maging mas malakas, mas balanse, at mas masigla paggising ninyo nang hindi kailangang pumunta sa gym? Samahan ninyo ako dahil sa pagtatapos ng videong ito, magkakaroon kayo ng kumpletong pag-unawa kung ano ito, paano ito gamitin, at ang mga dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay ganap na pinalalampas ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan nito sa pagbuo ng kalamnan. Una sa lahat, bago tayo magsimula, pag-usapan natin ang isang bagay na nakakaapekto sa halos lahat ng taong higit sa edad na 60. At ang karamihan sa mga tao ay hindi man lang namamalayan na ingaan-azaan na nangyayari ito hanggang sa huli na ang lahat. Mayroong kondisyong tinatawag na sarcopenia na tumutukoy sa unti-unting pagkawala ng mas ng kalamnan at lakas habang tayo ay tumatanda. Kapag ang inyong mga braso ay hindi na nakakaangat ng kasing dali ng dati, kapag hindi na ninyo maakyat ang hagdan sa paraang nakasanayan ninyo, o kapag ang pagtayo mula sa upuan ay tila mas mabigat kaysa dati, pamilyar kayo sa pakiramdam na inyong nararanasan. Dahil dito, ang inyong mga kalamnan ay literal na liliit. Ang inyong mga imbakan ng protina ay mauubos at ang inyong katawan ay mawawalan ng kakayahang muling buuin at ayusin ang sarili sa parehong paraan na ginagawa nito noon. Hindi lang ito resulta ng pagtanda. Ang katotohanan ay kung wala tayong gagawin upang pigilan ito, nagsisimula tayong mawalan ng pagitan ng 3 at 5% ng ating mas ng kalamnan bawat dekada pagkatapos ng edad na 40. Bago tayo magpatuloy, lubos kong pasasalamatan kung sasabihin ninyo sa akin kung taga saan kayo ngayon. Mangyaring huwag mag-atubiling magtanong ng anumang katanungan na mayroon kayo at mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol dito. Bukod pa rito, siguraduhing i-click ang subscribe button at i-enable ang mga notification para hindi kayo mahuli sa mga pinakakapaki-pakinabang na mapagkukunan ng senior health tips para sa inyong kalusugan. At kung nanonood kayo ngayon mismo, gusto kong malaman na sumasang-ayon kayo sa akin. Mag-iwan ng komento na may numerong 1 kung nararamdaman ninyo na ang videong ito ay tumutugma sa inyo, kung hindi naman ay i-type ang 0. Kung maghihintay tayo hanggang sa umabot tayo ng 70 o 80 ang pagkawala na iyon, ay maaaring umabot sa higit sa 30%. Ang dahilan nito ay ang malaking bilang ng mga matatanda ay may mas mahinang postura, mas mabagal na pagkilos o kahinaan. Hindi ito hindi maiiwasan. Sa halip, hindi sapat na nutrisyon ang sanhi.
Gayunpaman, ang sekreto ay ang sarcopenia ay hindi isang permanenteng kondisyon. Ang kahangahangang kapasidad ng katawan ng tao na muling buuin ang tissue ng kalamnan ay isang pambihirang kakayahan. Talagang maaari ninyong muling itayo ang lean muscle, palakasin ang inyong mga buto, at bawiin ang enerhiya kahit na kayo ay nasa 80s na, sa kondisyon na bibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga angkop na tissue at sustansya upang maisakatuparan ang mga layuning ito. Bukod dito pumapasok ang isang pagkaing iyon na nakalimutan. Ang pagkaing tinutukoy ko ay malawakang itinuturing na pinakasimple at madaling makuha na mapagkukunan ng protina at amino acids sa buong planeta. Hindi ito steak manok o isda, bagaman ang mga pagkaing ito ay kapaki-pakinabang din. Sa halip, ito ay mga itlog na mas epektibo at mas banayad sa sistema ng panunaw kaysa sa mga nabanggit na pagkain. Oo, ang simpleng itlog na siyang likas na huwarang pinagmumulan ng protina at isang kumpletong pakete ng pagbuo ng kalamnan na siksik sa loob ng isang shell. Manatili kayo sa akin dahil ang ipapaliwanag ko ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa mga itlog. Bago kayo umirap at mag-isip, "Oh, narinig ko na ang mga itlog ay mabuti." Gusto kong manatili kayo sa akin para sa ipapaliwanag ko. Ang karamihan sa mga tao ay hindi nauunawaan ang mga dahilan sa likod ng bisa ng mga itlog o ang mga pamamaraan kung paano ito magagamit upang talagang bumuo ng kalamnan sa magdamag. Ang eksaktong proporsyon ng mahahalagang amino acids na kailangan ng inyong mga kalamnan upang ayusin ang kanilang sarili ay matatagpuan sa mga itlog na tinutukoy bilang pagkakaroon ng biological value. Ang mga itlog ay nasa pinakataas ng listahan na may mas mataas na score kaysa sa anumang karne at mas mataas kaysa sa anumang suplemento sa pangkalahatan sa isang sukat, kung saan ang 100 ay kumakatawan sa perpektong pagsipsip ng protina. Ipinapahiwatig nito na ang inyong katawan ay nakakakuha ng protinang iyon at nagagamit ito ng direkta upang ayusin ang tissue nang walang nasasayang. Sa kabilang banda, heto ang matindi. Hindi lang ito tungkol sa protina. Sa kabila ng katotohanan na ito, ang bahagi ng itlog na itinatapon ng karamihan sa mga tao, ang pula ng itlog o yolk, ay puno ng mga sustansya na kapaki-pakinabang sa paglaki at pagkumpuni ng kalamnan. Kasama sa mga sustansyang ito, ang bitamina D, choline, selenium, at omega-3 fatty acids. Dito nangyayari ang mahika sa pula ng itlog. Ang karamihan sa mga senior citizen ay sinabihan sa loob ng mga dekada na ang mga itlog ay masama para sa puso at nagpapataas ng antas ng kolesterol. Kaya nagsimula silang umiwas sa pagkain nito. Ay isa sa mga pinakamahalagang pagkakamali sa nutrisyon na naganap noong ika-20 siglo. Ang alam na natin ngayon ay ang kolesterol na matatagpuan sa mga itlog ay hindi nagdudulot ng banta sa inyong puso. Sa katunayan, tumutulong ito sa regulasyon ng inyong mga hormone, kabilang ang testosterone at growth factors, na parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan sa mga kababaihan at kalalakihan.
Kung wala kayo ng mga natural na hormone na iyon, ang inyong mga kalamnan ay hindi makakapagpanatili ng kanilang tigas o makakapagbuo muli pagkatapos ng pang-araw-araw na pagkasira na kanilang nararanasan. Sa makatuwid, kapag kumain kayo ng mga itlog, partikular ang buong itlog at hindi lang ang mga puti, literal ninyong binibigyan ang inyong katawan ng pinakakumpletong formula sa pagkumpuni ng kalamnan na nilikha ng kalikasan. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Isipin ninyo ang isang matandang Ginoo, tawagin natin siyang Lolo Jose, na 82 anyos at nagsisimulang makaranas ng pakiramdam ng panghihina. Naranasan niya ang pagbaba ng lakas ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga binti ay nakakaranas ng pagkapagod at ang kanyang balanse ay wala sa ayos. Sa gabi, bago siya matulog, nagsimula siyang kumain ng 2 itlog na nilagang maigi hard-boiled kasama ang kaunting magnesium at iba't ibang madahong gulay tulad ng kangkong o abokado. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula niyang mapansin na ang kanyang tulog ay mas mahimbing at kapag siya ay nagigising, ang kanyang katawan ay hindi sumasakit sa parehong paraan. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niya ang pagtaas sa antas ng kanyang enerhiya. At kapag siya ay tumatayo, ang kanyang mga binti ay mas matatag ang pakiramdam. Hindi iyon nagkataon lang. Ito ay isang halimbawa ng cellular nutrition na gumagana dahil sa katotohanan na ang inyong katawan ay pumapasok sa estado ng pagkumpuni habang kayo ay natutulog sa gabi. Ang natural na pagtaas ng inyong growth hormones ay nangyayari sa oras na ito. Gayunpaman, kung wala kayong mga hilaw na materyales tulad ng amino acids, ang inyong katawan ay walang gagamitin sa pagbuo. Sa sandaling kailangan ito ng inyong katawan ng lubusan, ibinibigay ng mga itlog kung ano mismo ang kailangan nito. Maaaring hindi kayo sigurado kung bakit. Bakit sa gabi? Kung hindi sa umaga, bakit hindi? Pahintulutan ninyo akong ibunyag ang sikreto ng tamang oras. Ang pagkonsumo ng protina bago matulog ay nagpapahintulot sa inyong katawan na gamitin ang mga amino acid na inyong kinonsumo sa buong gabi upang muling buuin ang tisyu ng kalamnan habang kayo ay natutulog. Isaalang-alang ninyo na binibigyan ninyo ng gasolina ang construction crew ng inyong katawan bago sila magsimula sa kanilang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit ipinapahiwatig ng ilan sa mga pinakabagong pananaliksik na ang mga senior citizen na kumakain ng protina bago matulog ay nakakaranas ng hanggang 30% na higit na muscle synthesis sa gabi kumpara sa mga kumakain ng protina lamang sa buong araw. Ang mga itlog sa kabilang banda ay ang perpektong pagkain na kainin sa gabi dahil mabagal itong matunaw kaya't naghahatid ng tuloy-tuloy na supply ng amino acids sa buong gabi nang hindi nagiging sanhi ng pagtaas ng inyong asukal sa dugo o pagpapanatili sa inyong gising. Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa mga ito, pag-usapan natin kung paano kainin ang mga ito. Dahil ang sobrang pagluluto ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng ilang amino acids at pagbawas sa bioavailability ng mga sustansya. Ang pinakamahusay na paraan upang kainin ang mga ito ay sa paraang nagpapahintulot na maluto ng banayad nilaga poached o bahagyang scrambled. Kapag isinama sa pagkaing mataas sa magnesium
tulad ng madahong gulay o kahit isang budbod ng buto ng kalabasa ang pagkain ng 2 itlog sa gabi, humigit kumulang 1 oras bago matulog, ay maaaring makabuluhang magpalakas ng inyong pagbawi sa buong gabi. Bukod pa rito, kung nakakaranas kayo ng mga issue sa panunaw, ang pinakamadaling matunaw na anyo ng protina para sa inyong tiyan ay isang itlog na niluto ng malasado soft-boiled. Ito ay katulad ng gasolina na natunaw na. Isang karagdagang kamangha-manghang bagay ay ang sumusunod. Ang amino acid na leucine na matatagpuan sa mga itlog ay isa sa mga pinakamakapangyarihang amino acid para sa pagpapasigla ng produksyon ng protina ng kalamnan. Ang leucine ang nakikipag-usap sa inyong katawan na oras na upang tumuon sa pagbuo ng kalamnan. Kung walang sapat na leucine, kahit na kumain kayo ng sapat na dami ng protina, ang inyong katawan ay hindi makakatanggap ng senyales na lumaki. Humigit kumulang kalahati ng leucine na kailangan ng inyong katawan upang pasiglahin ang prosesong ito ng pagkumpuni ay maaaring makuha mula sa isang solong itlog. Kapag isinama ninyo ito sa kaunting resistance training, kahit na ilang simpleng galaw lang tulad ng pagtayo na nakatiyad calf raises o pag-squat sa upuan, maaari ninyong makabuluhang mapataas ang pagiging epektibo ng ehersisyo. Ito ay katumbas ng pagbubukas ng switch na nakapatay ng maraming taon. Maaaring iniisip ninyo, ngunit nawalan na ako ng masyadong maraming kalamnan, huli na para sa akin. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Dito ko kayo pipigilan. May mga pag-aaral na nagpapakita na kahit ang mga taong nasa kanilang 90s ay maaaring muling bumuo ng tissue ng kalamnan sa pamamagitan ng pagsunod sa isang malusog na dieta at pagsasagawa ng hindi gaanong mabibigat na pisikal na aktibidad. Ang paglaki ng kalamnan ay hindi napipigilan ng katandaan. Kakulangan sa sustansya ang sanhi. Bawat selula sa inyong katawan ay tumatanggap sa impormasyong ibinibigay ninyo rito. Ang pagbibigay dito ng mga tamang materyales ay magiging sanhi ng reaksyon nito. Ang mga itlog ay higit pa sa pinagmumulan ng nutrisyon. Ang mga ito ay impormasyon. Upang maibalik ang sigla sa inyong mga kalamnan, inuutusan nila ang inyong DNA na i-activate ang repair genes upang palakasin ang inyong mitochondria. Pahintulutan ninyo akong sumisid ng kaunti ng mas malalim dahil gusto kong magkaroon kayo ng kumpletong pag-unawa sa kontrol na mayroon kayo sa proseso ng pagtanda na nangyayari sa inyong katawan. Ang sarcopenia ay hindi lamang nagiging sanhi ng inyong paghina. Maaari kayong makaranas ng mga pagbabago sa inyong balanse metabolismo density ng buto at maging sa inyong mood bilang resulta nito. Sa parehong oras na humihina ang inyong mga kalamnan, bumibilis ang inyong metabolismo. Nagsusunog kayo ng mas kaunting calories, mas madaling naiipon ang taba, at tumataas ang antas ng pamamaga bilang posibleng kahihinatnan. Dahil dito, nagre-resulta ito sa pagkapagod, pagkalito ng isip, at pagkawala ng motibasyon. Gayunpaman, ang lahat ay nagbabago kapag nagsimula ninyong pakainin ang inyong katawan sa tamang paraan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga pagkaing siksik sa sustansya tulad ng mga itlog at madahong gulay, pati na rin ang mga mineral tulad ng magnesium at potassium.
mapapansin ninyo na ang inyong mga kalamnan ay nagsisimulang makipag-usap ng mas epektibo sa inyong mga ugat, na ang inyong mitokondria ay nagsisimulang gumawa ng mas maraming enerhiya, at ang inyong katawan ay nagsisimulang makaramdam ng lalong pagkabata mula sa loob palabas. Pahintulutan ninyo akong magbahagi ng isang bagay na kawili-wili. Pagdating sa kaligtasan ng buhay, ang inyong mga kalamnan ay talagang ang pinakamahalagang organ sa inyong katawan pagkatapos ng inyong puso. Bukod dito, kinokontrol nila ang mga hormone, kinokontrol ang mga antas ng asukal sa dugo, at pinalalakas pa ang immune system. Kapag bumuo kayo ng kalamnan, hindi lang kayo nakakaramdam ng mas malakas at mukhang mas mahusay, ngunit mas maganda rin ang pakiramdam ninyo sa inyong sarili. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng mas matagal. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang mas ng kalamnan, ang mga senior citizen ay nagagawang mabuhay ng mas matagal, mapabuti ang kanilang pag-andar ng isip at maging mas malaya. At nagsisimula ang lahat sa kung ano ang inyong kinakain. Isang pagkain, isang pagpipilian sa bawat oras. Kaya heto ang gusto kong isipin ninyo. Bukas ng umaga gumising kayo pagkatapos ng buong gabi ng pahinga. Tumayo kayo mula sa kama at pakiramdam ninyo ay mas magaan, mas malakas, mas matatag. Pumunta kayo sa kusina at sa halip na laktawan ang almusal o abutin ang cereal, ipinagluto ninyo ang inyong sarili ng 2 itlog, marahil may kaunting olive oil at kangkong. Kumagat kayo at masarap ang pakiramdam ninyo dahil alam ninyong binibigyan ninyo ng gasolina ang inyong katawan ng eksaktong mga sustansya na kailangan nito upang muling buuin at protektahan ang inyong mga kalamnan. Ang simpleng pagkilos na iyon, ang pagpili ng buo at totoong pagkain, ay maaaring magbago sa buong takbo ng inyong kalusugan. At kung uulitin ninyo ito araw-araw sa loob ng ilang linggo, ang inyong katawan ay magsisimulang magpakita ng nakikitang mga resulta. Ang inyong mga binti ay magiging mas matigas, ang inyong mga braso ay mas matatag, ang inyong likod ay mas tuwid. Maglalakad kayo ng mas mataas, huminga ng mas malalim at makaramdam ng mas buhay. Hindi iyan pangarap lang. Iyan ang kapangyarihan ng nutrisyon. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na nakakaligtaan ng maraming doktor. Kapag ang mga senior ay nagsimulang mawalan ng kalamnan, karamihan ay sinasabihan na mag-ehersisyo pa ng higit. Ngunit kung ang inyong mga kalamnan ay walang mga materyales sa pagbuo na kailangan nila, hindi kayo makakapagbuo muli kahit gaano pa kayo gumalaw. Iyan ay tulad ng pagsubok na magtayo ng bahay ng walang mga ladrilyo. Dapat mauna ang nutrisyon. Nakikita ninyo, ang ehersisyo ay sumisira ng kalamnan. Ang pagkain ang muling nagbubuo nito. Ang balanse sa pagitan ng pagkasira at pagkumpuni ang nagtatakda kung mawawalan o magkakaroon kayo ng kalamnan. Kaya kapag ibinigay ninyo sa inyong katawan ang perpektong mga materyales sa pagbuo, bago matulog, mga itlog, magnesium, marahil kaunting bitamina D, inihahanda ninyo ang inyong katawan na magkumpuni ng mas mabilis kaysa sa pagkasira nito. Ganyan ninyo literal na mabubuo
ang kalamnan sa magdamag kahit sa edad na 85 mo. At tugunan natin ang isa pang mito na hindi ligtas para sa mga matatanda na kumain ng masyadong maraming protina. Iyan ay makalumang pag-iisip. Maliban na lang kung mayroon kayong malubhang kondisyon sa bato, ang inyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming protina habang kayo ay tumatanda, hindi mas kaunti. Dahil ang inyong mga kalamnan ay nagiging hindi gaanong tumutugon sa mga senyales ng protina, ibig sabihin, kailangan ninyo ng kaunti pa upang makuha ang parehong epekto. Ang susi ay kalidad kaysa sa dami. Ang mga buong itlog ay ang pamantayang ginto para sa dekalidad na protina. Ang mga ito ay banayad, madaling matunaw at balanse sa mga taba na ginagawa silang matatag sa metabolismo. Bukod pa rito, puno sila ng mga sustansya tulad ng lutein at zeaxanthin na nagpoprotekta sa inyong mga mata, isang bagay na kailangan ng bawat senior. Pag-usapan natin ang isang bagay na mas kapana-panabik, ang paraan ng pagsuporta ng mga itlog sa koneksyon ng utak at kalamnan. Nakikita ninyo ang inyong mga kalamnan ay hindi lang gumagalaw ng mag-isa. Kinokontrol sila ng mga neuron. At ang mga neuron na iyon ay umaasa sa choline, isang sustansya na matatagpuan sa pula ng itlog. Tinutulungan ng choline ang inyong utak na magpadala ng mga senyales sa inyong mga kalamnan ng mahusay. Kung mas mahusay ang mga senyales na iyon, mas nagiging tumutugon at koordinado kayo. Kaya kapag kumain kayo ng mga itlog, hindi lang kayo bumubuo ng kalamnan, pinalalakas ninyo ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at katawan. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao na nagsisimulang magdagdag ng mga itlog ng regular ay nakakapansin ng pinabuting balanse, mas mabilis na reaksyon at mas mataas na kumpiyansa sa kanilang paggalaw. At huwag nating kalimutan kung gaano kamura at kadaling makuha ang pagkaing ito. Hindi ninyo kailangang bumili ng mga magagarang suplemento o imported na pulbos. Maaari kayong maglakad papunta sa anumang lokal na palengke, bumili ng 1 dosenang itlog, at nasa inyo na ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain laban sa pagtanda at pampalaki ng kalamnan sa inyong mga kamay. Pag-isipan ninyo iyon. Ang isang bagay na napakasimple na nakaupo sa inyong refrigerator ay may potensyal na baguhin kung paano kayo tumanda. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag ko itong himalang pagkain na walang pinag-uusapan. Gusto kong tandaan ninyo ito. Ang inyong katawan ay hindi nasisira dahil sa edad. Ito ay bumabagal dahil sa pagpapabaya. Ibigay dito ang mga sustansya na nawawala at gagantimpalaan kayo nito. Magsisimula ninyong maramdaman muli ang kislap na iyon. Ang akala ninyo ay nawala na ng tuluyan. At kapag nagsimula ninyong mapansin ang maliliit na pagbabagong iyon, mas mahusay na tulog, mas matatag na enerhiya, mas malakas na mga hakbang, mapagtatanto ninyo na hindi lang kayo nabubuhay sa inyong mga huling taon, kayo ay umuunlad. Ngayong gabi, subukan ang simpleng ritual na ito. 2 itlog, buo malasado mga 1 oras bago matulog. Marahil magdagdag ng ilang hiwa ng abokado o 1 dakok ng nilagang kangkong. Umupo ng tahimik, huminga ng malalim, at hayaan ang inyong katawan na gawin
ang kung ano ang disenyo nitong gawin ang magkumpuni. Mahalagang bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan kapag una kayong nagising. Kapag ibinigay ninyo rito kung ano mismo ang hinahangad nito sa loob ng maraming taon, maaaring magulat kayo kung gaano kabilis itong tumugon sa ibinibigay ninyo. Isa pang payo, manatiling hydrated. Dahil ang tubig ang bumubuo sa karamihan ng tissue ng kalamnan, ang dehydration ay nagpapabilis sa proseso ng pagkawala ng kalamnan. Dahil dito, dapat kayong uminom ng isang baso ng mineral water o herbal tea bilang karagdagan sa inyong mga itlog sa gabi. Ang inyong katawan ay makakapagpanatili ng hydration na iyon sa loob ng inyong mga selula kung saan ito ay pinakamahalaga sa tulong ng magnesium at potassium na nakukuha ninyo mula sa pagkaing inyong kinakain. Ito ay nagre-resulta sa mga fiber ng kalamnan na mas puno at mas malakas, pati na rin ang isang katawan na may mas batang hitsura. Hindi ito usapin ng swerte tulad ng nakikita ninyo upang tumanda ng may biyaya. Kailangan ninyong magkaroon ng diskarte. Ang pagiging mulat sa kung paano gumagana ang inyong katawan at pagbibigay dito ng mga sustansya na kailangan nito sa tamang oras ay mahalaga. Alam na ninyo ngayon ang isa sa mga pinakamakapangyarihang sikreto sa lahat ng panahon na isang simpleng pagkain na literal na makakatulong sa inyo sa pagbawi ng kalamnan sa magdamag. Kahit na kayo ay 85 anyos na walang suplemento rito, hindi ito gimmick sa anumang paraan. Ito ang plano na ginagamit ng kalikasan upang matiyak ang lakas sigla at mahabang buhay. Magsimula sa isang maliit na hakbang. Kung kayo ay isang taong nakakaranas ng pakiramdam ng panghihina, pagkapagod, o hindi lamang pagiging katulad ng inyong sarili kamakailan, hindi kayo dapat maghintay ng inspirasyon. Ibigay ang inyong motibasyon sa mga resultang inyong nakakamit. Sa loob lamang ng ilang araw, magsisimula kayong makapansin ng pagkakaiba sa inyong katawan kung isasama ninyo ang iisang pagkaing ito sa inyong gawain gabi-gabi. Kapag nagawa na ninyo ito, magkakaroon kayo ng malalim na pag-unawa na hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang inyong lakas. Ito ang sandali na hinihintay ng inyong katawan. Naghihintay na maniwala kayo na kaya pa nitong magbago, lumago at bumuo dahil talagang kaya nitong gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang maunawaan na ang pag-iwas sa sarcopenia ay dapat magsimula ilang dekada ng mas maaga bago pa man ang paglitaw ng mga nakikitang palatandaan. Ang karamihan sa mga individual ay may maling akala na ang pagkawala ng kalamnan ay isang bagay na nangyayari ng biglaan kapag umabot sila sa kanilang 70s o 80s. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang proseso ay nagsisimula ng mas maaga sa isang mas banayad at unti-unting paraan. Sa kaganapan na hindi kayo gumawa ng seryosong pagsisikap na mapanatili ang inyong mas ng kalamnan, ang inyong katawan ay magsisimulang mawalan ng kaunting halaga ng mas ng kalamnan bawat taon simula sa edad na 30. Ang trahedya ay ang karamihan sa mga tao ay hindi namamalayan ang unti-unting paghina na ito hanggang sa maging pisikal na itong nakikita, hanggang sa ang pag-akyat sa hagdan ay bumigat,
hanggang sa ang pagbubuhat ng mga pinamili ay nagiiwan sa kanila ng hingal at hanggang sa ang kanilang enerhiya ay tila naglalaho nang walang anumang paliwanag. Ang nangyayari sa likod ng mga eksena ay ang natural na anabolic response ng katawan na tumutukoy sa kapasidad nitong muling bumuo ng kalamnan pagkatapos gamitin ay nagiging hindi gaanong epektibo bilang resulta ng hindi sapat na nutrition stress at kawalan ng stimulasyon. Ang sarcopenia sa kabilang banda ay hindi kailangang maging problema kung kikilalanin natin ang katotohanan ito sa maagang yugto at kikilos. Kahit na kayo ay nasa inyong 40s o 50s, ang inyong katawan ay nagtataglay pa rin ng kahangahangang kapasidad na bumuo at magkumpuni ng tisyu ng kalamnan. Sa kasamaang palad, ang karamihan sa mga tao sa edad na iyon ay kumakain ng mga dieta na kulang sa mahahalagang mineral, mataas sa mga naprosesong carbohydrates at mababa sa totoong protina. Ito ang pinagmumulan ng problema. Madalas silang lumaktaw ng pagkain, kumakain ng huli sa gabi at nakakakuha ng napakaikling tulog dahil sa kanilang mga pagpili sa pamumuhay. Ito ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa unti-unting pagkawala ng mas ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Ang mitochondria ay humihina. Ang mga kalamnan ay nagiging kulang sa nutrisyon at ang mga hormonal signal na responsable para sa pagkumpuni ay bumabagal. Gayunpaman, isipin na simula sa inyong 30s at magpapatuloy, palagian ninyong binibigyan ang inyong katawan ng mga angkop na uri ng protina, malusog na taba at mineral tulad ng magnesium, zinc at potassium sa mga regular na agwat. Isipin kung ano ang mangyayari kung isasama ninyo iyon sa kahit katamtamang dami ng ehersisyo tulad ng kahit simpleng paglalakad, pag-uunat o pagbubuhat ng magagaan na pabigat araw-araw. Sisiguraduhin nito na ang inyong tissue ng kalamnan ay patuloy na maging aktibo, na ang inyong metabolismo ay patuloy na mataas at na patuloy ninyong mapanatili ang functional strength hanggang sa inyong mga huling taon. Ang sikreto sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan sa mahabang panahon ay hindi nauugnay sa tindi o kabataan. Sa halip ito ay nauugnay sa pagkakapare-pareho o consistency. Ang mga mensahe na ipinapadala ninyo sa katawan ay patuloy na inaangkupan ng katawan. Sa bawat oras na iginagalaw ninyo ito, inuunat ito o binibigyan ito ng angkop na nutrisyon, tumutugon ito sa pamamagitan ng pagiging mas matatag at lumalaban sa pinsala. Sa kabilang banda, sa tuwing nakaupo kayo ng mahabang panahon, nagpapabaya sa pagkain ng protina o hinahayaan ang stress na kumuha ng kontrol ang inyong katawan, ay tumatanggap ng kabaligtarang senyales na hindi na nito kailangan na magpanatili ng kalamnan. Maaari ninyong laging asahan na ang katawan ay mag-a-adjust sa kapaligiran na nililikha ninyo para dito. Kapag ang mga tao ay umabot sa kanilang 60s at biglang nagpasyang magsimulang kumain ng mas malusog o mag-ehersisyo, madalas nilang nagugulat ang kanilang sarili na ang kanilang pag-unlad ay tila mas mabagal kaysa sa kanilang inaasahan. Hindi sa ang katawan ay walang kakayahang tumugon. Sa halip ito ay dahil nabigyan ito ng magkasalungat na tagubilin sa loob ng maraming taon. Sa kabilang banda, ang pinakakahangahangang bagay ay kahit
na pagkatapos ng mga dekada ng paghina, ang inyong mga kalamnan ay naghihintay pa rin ng pahintulot na muling bumuo. Sa sandaling ibigay ninyo sa kanila ang mga angkop na sustansya at sa sandaling isama ninyo ang paggalaw, nagsisimula silang mabuhay muli. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-iwas sa sarcopenia sa maagang yugto, ang talagang ibig naming sabihin ay dapat ninyong tiyakin na ang inyong biological repair system ay aktibo. Ang inyong katawan ay dinisenyo upang patuloy na muling buuin ang sarili nito. Ngunit upang magawa ito, nangangailangan ito ng mga hilaw na materyales. Ang lahat ng mga bahagi na nagtutulungan upang panatilihing mukhang bata ang inyong mga selula ay mga amino acid na nagmula sa mataas na kalidad na protina, mga antioxidant na nagmula sa makukulay na halaman, mga mineral na nagmula sa madahong gulay, at malusog na taba na tumutulong upang patatagin ang mga hormone. Ngayon, alang-alang ang inyong 20s at 30s. Pagkatapos makisali sa pisikal na aktibidad, ito ang punto kung saan ang pagbawi ng kalamnan ay tila walang kahirap-hirap. Pagkatapos ninyong matulog, nagigising kayo at ang inyong katawan ay pakiramdam na nabuhayan. Ito ay dahil sa katotohanan na ang growth hormone testosterone at insulin, na lahat ay growth factors, ay nasa kanilang pinakamataas na antas. Sa kabila ng katotohanan na ang mga hormone na ito ay natural na bumababa sa paglipas ng panahon, ang nutrisyon ay may kakayahang makabuluhang pabagalin ang prosesong ito. Ang dieta na mataas sa protina, regular na pisikal na aktibidad, at epektibong pamamahala ng stress ay lahat nag-aambag sa pagpapanatili ng mga senyales na iyon para sa isang makabuluhang mas mahabang panahon kaysa sa pinaniniwalaan ng karamihan sa mga tao na posible. Hindi ito tungkol sa pag-aaral kung paano maging isang bodybuilder. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng sigla ng isa. Ang ideya na ang pagkawala ng kalamnan ay may epekto lamang sa lakas ay isa sa mga pinakakaraniwang maling akala tungkol sa phenomenon. Sa katunayan, ito ay may epekto sa halos lahat ng mga sistema sa inyong katawan. Ang mga metabolic na proseso ng mga kalamnan ay aktibo. Bukod sa pagprotekta sa inyong mga kasukasuan at pag-regulate ng inyong mga antas ng asukal sa dugo, nagsisilbi rin silang imbakan para sa mga amino acid na kailangan ng inyong mga organo. Sa parehong oras na bumabagal ang inyong metabolismo at tumataas ang inyong insulin resistance, bumababa ang inyong mass ng kalamnan. Sa kabila ng katotohanan na ang kanilang dieta ay hindi nagbago ng malaki, isang makabuluhang bilang ng mga matatanda ay biglang nakakaranas ng mga paghihirap sa pagtaas ng timbang o kawalang tatag ng asukal sa dugo. Sa kabaligtaran, kung magsisimula kayong bumuo ng kalamnan sa murang edad, magagawa ninyo ring panatilihing nasa ayos ang inyong metabolismo. Ito ay nagreresulta sa pagtaas ng mga antas ng enerhiya, pinabuting kalinawan ng isip at proteksyon laban sa mga kondisyon tulad ng diabetes, osteoporosis, at cardiovascular diseases. Ang pinakamahusay na depensa ng inyong katawan laban sa mga epekto ng pagtanda ay ang kalamnan nito. Mapoprotektahan kayo ng mas matagal na panahon
kung poprotektahan ninyo ito ng mas maaga. Ngayon, isipin ninyo ang mga routine na sinusunod ninyo araw-araw, nasaan man kayo, nasa trabaho man, sa kotse, o sa harap ng mga screen. Ang karamihan sa mga tao ay gumugugol ng 8 hanggang 10 oras na nakaupo bawat araw. May mga makapangyarihang senyales na ipinapadala sa inyong katawan kapag hindi kayo aktibo ng ganoon. Ipinapahiwatig nito sa inyong mga kalamnan na hindi sila kailangan. Tumatagal lamang ng ilang araw para simulan ng inyong katawan ang proseso ng pagtunaw ng mga fiber ng kalamnan upang magtipid ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang isama ang paggalaw sa inyong pang-araw-araw na routine at hindi lamang sa maiikling bugso sa gym. Ang mga medyo hindi gaanong mahalagang kilos na ito, tulad ng pagtayo, pag-uunat, paglalakad at pag-squat, ay nagpapanatili sa mga fiber ng kalamnan na aktibo at dumadaloy ang dugo. Bukod pa rito, kapag isinama sa mga pagpili sa pagkain na mayaman sa sustansya, itinatatag nila ang batayan para sa pangmatagalang katatagan ng pisikal at mental. Mas simple at walang kahirap-hirap na mapanatili ang mas ng kalamnan habang tumatanda kayo kung sisimulan ninyo ang mga gawin na ito sa mas maagang edad at gagawin silang bahagi ng inyong buhay. Mahalaga ring tandaan na ang pag-iwas sa sarcopenia ay hindi lamang nakadepende sa protina. Ang tema rito ay synergy o ang paraan kung paano nakikipag-ugnayan ang iba't ibang sustansya sa isa't isa. Ang vitamin D ay gumagana upang mapabuti ang pagsipsip ng calcium at suportahan ang pag-contract ng kalamnan. Ang magnesium ay may kakayahang i-relax ang inyong nervous system at pabilisin ang inyong pagbawi. Ang pamamaga na nangyayari sa tisyo ng kalamnan ay nababawasan ng omega-3 fatty acids na nagpapahintulot sa mas mabilis na pagkumpuni. Ang B vitamins ay nagpapanatili sa pagiging bukas ng inyong mga daluyan ng enerhiya na nagpapahintulot sa inyong mga kalamnan na gumamit ng mga sustansya ng mahusay. Kung ikokonsumo ninyo ang mga sustansyang ito ng regular simula sa inyong mga mas batang taon, ang inyong mga fiber ng kalamnan ay patuloy na nasa mas mabuting kondisyon. Ang lahat ay konektado sa isa't isa. Hindi ninyo kailangang gumawa ng malalaking pagbabago na siyang pinakamagandang bahagi. Ang mga pang-araw-araw na routine na simple at tuloy-tuloy ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ilarawan ninyo ang dalawang individual na nasa kanilang 40s, tawagin natin silang si Ramon at si Carlos. Si Ramon ay nagsisimula sa bawat araw sa isang mangkok ng processed cereal at isang tasa ng kape. Ginugugol ang karamihan ng araw sa pag-upo, kumakain ng napakakaunting protina at nagpupuyat. Sa kabilang banda, si Carlos, bago matulog, ay naglalakad ng sandali, nag-uunat at kumakain ng totoong pagkain, mga itlog, gulay at lean proteins. Bukod dito, nakakakuha siya ng 7 oras na tulog. Pagkalipas ng 30 taon, si Ramon ay nakakaranas ng pagkapagod, pananakit ng mga kasukasuan, kawalan ng lakas sa mga kalamnan at pagbaba ng balanse. Si Carlos naman ay may matatag, malakas at mukhang batang pakiramdam. Sa totoo lang,
Hindi iyon genetics o namamana. Iyon ay ang mga pang-araw-araw na desisyon na naipon sa loob ng mahabang panahon. Ang isa pang bagay na nakakaligtaan ng karamihan sa mga tao ay ang kahalagahan ng hydration sa pagpapanatili ng malusog na mga kalamnan. Humigit kumulang percent ng mga kalamnan ay binubuo ng tubig. Imposible para sa inyong mga selula ng kalamnan na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng tama kapag kayo ay palaging kulang sa tubig o dehydrated. Nakakaranas sila ng pagkawala ng elasticity na babawasang rate ng pagkumpuni at pagbaba ng lakas. Ang pag-inom ng tubig sa mga regular na agwat sa buong araw, sa halip na kapag nauuhaw lang kayo, ay nakakatulong na mapanatili ang panloob na kapaligiran kung saan ang inyong mga kalamnan ay maaaring umunlad. Isama ang ilang patak ng katas ng kalamansi o lemon o isang kurot ng natural na asin upang mapataas ang dami ng electrolytes sa inyong inumin at napabuti na ninyo ang inyong sistema ng pagbawi ng kalamnan. Bukod pa rito, ang pamamahala ng stress ay gumaganap ng isang lihim na papel. Ang cortisol, isang hormone na naglalabas ng enerhiya mula sa pagkasira ng tisyo ng kalamnan, ay tumataas kapag mayroong talamak na stress. Maraming tao ang nabubuhay ng ilang dekada na may mataas na antas ng cortisol nang hindi man lang namamalayan ang pinsalang ginagawa nito sa kanilang mga katawan. Maaaring hindi nila mapansin ang mga epekto kapag sila ay nasa kanilang 20s, ngunit sa oras na sila ay nasa kanilang 50s, nagsisimula silang makaranas ng pagkapagod, pagkawala ng kalamnan at mahinang tulog. Posibleng protektahan ang inyong tisyo ng kalamnan sa hindi direktang paraan sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano huminga ng malalim, magpahinga at ipahinga ang inyong isip. Nakakatulong ito na mapababa ang antas ng cortisol at maibalik ang balanse ng inyong mga hormone. Sa oras na maabot ninyo ang inyong 60s o 70s, magiging aware kayo sa katotohanan na ang mga tao ay tumatanda sa isang ganap na hindi mahuhulaan na bilis. Ang ilang mga tao ay mukhang at kumikilos na parang sila ay 50 anyos habang ang iba ay may impresyon na sila ay mahina at matanda na. Hindi laging swerte ang gumagawa ng pagkakaiba. Sa halip ito ay kung gaano kahusay nilang inalagaan ang kanilang mga katawan sa loob ng nakaraang mga dekada. Ang mga individual na nagsimulang bumuo ng lakas sa murang edad at patuloy na sumulong ay patuloy na dinadala ang momentum na iyon. Hindi sila tumitigil sa pagpapadala ng mga angkop na senyales sa kanilang mga katawan na nagpapahintulot sa kanila na matandaan kung paano ayusin ang kanilang sarili. Ito ang tunay na kahulugan ng terminong muscle memory. Hindi lamang mahalaga na matandaan ang mga paggalaw, ngunit mahalaga rin na matandaan ng inyong katawan kung paano muling bumuo, kung paano gumaling, at kung paano patuloy na maging buhay at masigla. Maraming tao ang pumupuwersa sa kanilang sarili sa kanilang mga limitasyon habang nag-ehersisyo, ngunit nakakalimutan nila na ang mga kalamnan ay lumalaki kapag sila ay nagpapahinga, hindi kapag sila ay abala. Ang katawan ay mananatili sa isang estado ng pagkasira kung hindi ito makakatanggap ng pagbawis sapat na tulog, masustansyang pagkain
at pagpapahinga. Kung gagawin ninyong prioridad ang pagkuha ng sapat na malalim na tulog sa murang edad, poprotektahan ninyo ang isa sa mga pinakamakapangyarihang mekanismo laban sa pagtanda sa inyong katawan. Ang pagtaas ng growth hormones, ang pagkumpuni ng mga tissue, at ang paglilinis ng katawan ay lahat nangyayari sa panahon ng pagtulog. Mahalaga ring obserbahan ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng inyong tiyan o gut health at ng larawang ito. Ang dami ng protina na nagagamit ng inyong mga kalamnan ay direktang proporsyonal sa inyong kapasidad na tunawin at sipsipin ang protina. Kung ang inyong sistema ng panunaw ay hindi gumagana ng maayos, maaaring kumakain kayo ng tamang pagkain, ngunit hindi ninyo nakukuha ang buong benepisyo nito. Ang pagbibigay ng suporta para sa kalusugan ng tiyan sa murang edad sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga fermented foods, fiber, at probiotics ay nakakatulong upang matiyak na ang pagsipsip ng sustansya ay nananatiling mahusay sa paglipas ng mga dekada. Bakit napakahalagang simulan ang pagpapataas ng kamalayan? Dahang maaga, hindi kinakailangan na maghintay kayo ng diagnosis o ng kahinaan na magpakita. Sa sandaling ito, mayroon kayong kakayahang gawin ang desisyon na ang inyong mga huling taon ay mapupuno ng kapangyarihan, tiwala sa sarili at sigla. Kung gusto ninyong tumanda ng may biyaya sa halip na pasibo, maaari ninyong simulan ang pagsasanay sa inyong katawan na gawin ito. Ang pagbibigay pansin sa mga salik na nagiging sanhi ng pagkasira ng inyong mga kalamnan ay isa pang paraan upang maiwasan ang mga pinsala ilang dekada nang mas maaga. Sa paglipas ng panahon, ang hindi napapansing pagkasira ng kalusugan ng inyong kalamnan ay maaaring sanhi ng processed sugar, labis na pag-inom ng alak at talamak na pamamaga. Kahit anong edad, naaangkop ang mga prinsipyong ito. Ang kahangahangang bagay tungkol sa katawan ng tao ay gagantimpalaan kayo nito anuman ang oras na simulan ninyong alagaan ito. Ito ay nakikinig at nag-a-adjust sa inyong mga pangangailangan, maging kayo man ay 30, 50 o 80 anyos. Gayunpaman, ang pagsisimula ng mas maaga ay nagbibigay sa inyo ng higit na momentum. Ito ay maihahalintulad sa paglalagay ng pera sa isang savings account para sa inyong kalusugan. Kung mas maaga kayong magsisimulang magdeposito, mas maraming kalayaan ang inyong mahahawakan sa huli. Ngayon, subukan ninyong ilarawan ang inyong sarili na nagpapahinga sa pagtatapos ng araw gamit ang isang simple at masustansyang routine bago matulog na tahimik na gumagana sa buong gabi upang muling buuin ang inyong lakas mula sa loob. Isang simpleng routine na hindi nangangailangan ng membership sa gym o paggamit ng mga suplemento. Ang tanging kailangan ninyo ay ang kombinasyon ng magnesium, protina at malalim na paghinga. Tinatawag ko itong bedtime trifecta. Kahit habang kayo ay natutulog, ang inyong mga kalamnan ay patuloy na magbabagong buhay salamat sa natural na pamamaraang ito. Ito ang pagiging simple ng kombinasyong ito na nagbibigay dito ng kapangyarihan. Gumagana ito nang may pagkakasundo sa natural na ritmo ng inyong katawan. Hindi lamang ninyo binibigyan ng laman ang inyong tiyan kapag kumakain kayo ng katamtamang dami ng mataas na kalidad na protina,
bago matulog, kundi binibigyan din ninyo ang inyong tissue ng kalamnan ng gasolina na kailangan nito upang matiis ang mahabang panahon ng pag-aayuno na nangyayari sa gabi. Habang kayo ay natutulog, ang inyong katawan ay nangangailangan ng amino acids upang muling buuin ang mga fiber na ginamit nito sa buong araw. Upang mabigyan ang inyong mga kalamnan ng hilaw na materyal na kailangan nila para sa pagkumpuni, dapat kayong kumain ng maliit na porsyon ng protina na madaling matunaw tulad ng mga itlog, Greek yogurt o kahit monggo. Ito ay nagbibigay ng unti-unting agos ng sustansya. Ngayon, isama ang protinang iyon sa magnesium na isa sa mga mineral na madalas na nakakaligtaan. Ang magnesium sa inyong katawan ay gumagana bilang isang switch na nagpapahintulot sa inyo na mag-relax. Ang magnesium ay gumaganap ng direktang papel sa produksyon ng growth hormone at testosterone. Kapag hindi kayo kumukonsumo ng sapat na dami ng magnesium, ang siklo ng pagkumpuni ng inyong katawan sa gabi ay nagiging hindi epektibo. Ang pagsasama sa inyong routine bago matulog ng mga pagkaing mataas sa magnesium tulad ng kangkong buto ng kalabasa, pili abokado o kahit isang maliit na kurot ng magnesium citrate sa maligamgam na tubig ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Susunod na riyan ang pagkilos ng paghinga. Upang i-activate ang inyong rest and repair mode, dapat kayong magsanay ng malalim at kalmadong paghinga bago matulog. Sa karamihan ng araw, ang mga tao ay nasa fight or flight mode dahil sa stress. Kung pipiliin ninyong pabagalin ang inyong paghinga sa loob lamang ng 5 minuto, mapapansin ninyo na ang inyong heart rate ay bumababa at ang inyong mga kalamnan ay nagre-relax. Isipin na ito ang inyong routine para sa gabi. Naghahanda kayo ng magaan na pagkain humigit kumulang 1 oras bago matulog. Ang pagkaing ito ay maaaring binubuo ng 2 itlog na nilagang malasado at inihain kasama ang kaunting ginisang gulay o isang maliit na mangkok ng yogurt na binudburan ng buto ng kalabasa. Nagpapasalamat kayo sa nutrisyon habang kumakain ng dahan-dahan. Pagkatapos niyan, kapag handa na kayong magpahinga, hinaan ninyo ang mga ilaw, maglaan ng ilang minuto upang mag-unat ng marahan. Habang kayo ay nakahiga, ipikit ang inyong mga mata at simulan ang paghinga. Huminga ng dahan-dahan at malalim sa ilong sa loob ng 4 na bilang 4 counts at pagkatapos ay huminga palabas ng dahan-dahan at nakarelax sa bibig sa loob ng 6 na bilang 6 counts. Habang inuulit ninyo ang proseso, mararamdaman ninyo ang inyong katawan na nagiging mas at mas nakarelax. Mag-isip din ng 3 bagay na ipinagpapasalamat ninyo upang mabawasan ang stress hormones. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ninyo na mas mabilis kayong makatulog, nagigising ng may mas maraming enerhiya at nakakaramdam ng mas malakas. Ang inyong mga kalamnan ay mas mabilis na nakakabawi. Ang inyong isip ay mas malinaw. Maraming individual ang nabibigong kilalanin kung hanggang saan hinahadlangan ng stress ang pagbawi ng mga kalamnan. Ang hormone na cortisol na responsable para sa pagkasira ng tissue ng kalamnan ay ginagawa ng inyong katawan kapag natutulog kayo ng may tensyon sa isip. Ngunit kapag kinuha ninyo ang kontrol sa inyong paghinga bago matulog,
nagpapadala kayo ng mensahe na kayo ay ligtas. Ang magandang koneksyon sa pagitan ng ritual na ito sa gabi at kalusugan ng isip ay isa pang dahilan kung bakit ito napakahalaga. Ang inyong katawan ay nag-aayos hindi lamang ng mga kalamnan, kundi pati na rin ng mga neurotransmitters habang kayo ay natutulog. Ang magnesium ay gumaganap bilang regulator para sa serotonin at dopamine na mahalaga para sa mood. Hindi kinakailangan na maging komplikado ang routine na ito. Ang pagiging regular o consistency ang pinakamahalagang salik. Iwasan ang mga screen at maliwanag na ilaw oras bago matulog. Ang paggamit ng kombinasyong ito bago matulog ay magtatatag ng ritmo na maaaring asahan ng inyong katawan. Tinitiyak ng protina na palagi kayong may nutrisyon. Tinitiyak ng magnesium na kayo ay nakarelax at ang paghinga ay tinitiyak na kayo ay payapa. Ang proseso ay katulad ng pagbabago ng inyong tulog sa isang aktibong gamutan para sa inyong katawan. Isa sa mga pinakakaakit-akit na aspeto nito ay ang katotohanan na ito ay ganap na available sa lahat. Hindi kailangang bumili ng mamahaling sangkap. Sa loob ng ilang minuto, maaari kayong maghanda ng mga pagkaing tulad ng itlog, yogurt, buto gulay at mani. Ang paghinga ay libre. Gusto kong malaman na sumasang-ayon kayo sa akin. Mag-iwan ng komento na may numerong 1 kung nararamdaman ninyo na ang mensaheng ito ay tumutugma sa inyo. Gagantimpalaan kayo ng malalim na kapagpapasiglang tulog, pati na rin ng malakas at malusog na mga kalamnan na magdadala sa inyo sa araw-araw kung bibigyan ninyo ito ng nutrisyon, pagpapahinga at katahimikan. Isang aral sa buhay. Mula kay Dr. Miguel Santos. Ang pagtanda ay hindi isang sakit na dapat gamutin, kundi isang yugto ng buhay na dapat yakapin ng may lakas at dignidad. Ang tunay na kayamanan sa ating mga huling taon ay hindi ang perang naipon sa bangko, kundi ang lakas na naipon sa ating mga kalamnan at ang kapayapaan sa ating isipan. Ang bawat itlog na inyong kinakain, bawat paghinga ng malalim at bawat gabing mahimbing ang tulog ay isang liham ng pagmamahal sa inyong sarili. Huwag ninyong hintayin na mawala ang inyong lakas bago ninyo ito pahalagahan. Magsimula ngayon dahil ang inyong katawan ay handang magpagaling, naghihintay lamang ito sa inyong pagkalinga. Mangyaring mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba, ibahagi ang inyong mga karanasan, at kung meron kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong. Mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang videong ito sa inyong mga magulang, lolo't lola at mga mahal sa buhay upang sabay-sabay tayong maging malakas at malusog.